ang revelasyon ng kung ano ang legendary devil fruit ng Elbaf na nakain ni Loki, na after niya itong kainin, nagawa niyang basically bugbugin si Harald na hindi magawang matalo-talo ni Gaban at ni Shanks. Kasama na din dito ang pagpapakita ng tunay na anyo ng legendary weapon naman ng Elbaf ng Ragnir, ang nagsisilbing guardian ng national treasure ng kingdom nila. Ano nga ba ang Zoan form ng devil fruit na ito? Isang serpent? Isang wolf? Or isang dragon? Dito natin guys makikita ang panibagong paggamit ng Conqueror's Haki. Isang napaka-overpowered na attack na kinokote ng Conqueror's Haki at kinokote din ng massive na amount ng lightning and thunder. Kung paano nangyari ang mga previous encounters sa gitna ng Roger Pirates at ng mga Holy Knights sa kadahilan ng pakay nilang kidnapin si Shanks at i-retrieve ito para sa kanilang chief na si Garling. At makikita natin dito guys ang napaka-emosyonal na ending ng flashback at ng laban na ito sa West Castle. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1170. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Opposite. At sa pagsisimula ng chapter guys, direct continuation nito ng previous chapter. After natin makita na muntik atakihin ng Ragnir itong si Loki, na iwasan niya pala yon. Dahilan kung bakit ang poste sa likod niyang tinamaan ng Ragnir. Pero hindi yun naisip agad ni Loki. Ang nasa isip ni Loki, may isa pang individual sa loob ng chamber room ang nagtapon nun sa kanya. Galit na galit itong si Loki na pumasok sa loob ng room kung saan naroroon ang national treasure nila, ang legendary devil fruit ng Elbaf. Pero wala dong kahit na sino. Napaisip si Loki paano tumalsik ang hammer na yun sa kanya. Pero ang nasa isip talaga dito ni Loki, ang pinaka-priority niya ay ang devil fruit ng Elbaf. Kakainin niya na sana to, pero may naririnig siya na cracking sound sa likod niya. And although hindi niya pa nako-confirm dito na ang Ragnir talagang nagke-create ng sound na yon, nararamdaman niya na may napaka-ominous na aura. May napaka-ominous na feeling na nanggagaling mula sa Ragnir. At hindi lang yon, unti-unting para bang nagka-crack ang kinalalagyan ng Ragnir, ang floor kung saan nakapatong ito. Dito na nagsimulang kabahan itong si Loki. Not until lumaki pa lalong Ragnir at mas lalo pa itong bumigat. Dahilan kung bakit bumigay na ang tinatayuan nilang floor. Hindi makapaniwala itong si Loki. Ano daw ang nangyayari sa loob ng West Castle? Unang-una sa lahat, bigla na lamang nawala sa sarili si King Harald. Pangalawa, may isang gumagalaw na hammer na pilit siyang hinahabol at gusto siyang patayin. Now to be honest, at this point guys, hindi pa pumapalag dito si Loki. Ang tanging nasa isip niya, paano siya tatakas? Dahil kitang-kita niyo naman guys, napakalakas ng Ragnir kahit na wala pang nagwi-wield nito. Makakabalik naman tayo kay Harald. At habang pinipigilan siya ng kanyang sariling mga soldiers, ang tumatakbo sa isip ni Harald is that there is no way na makakain ni Loki ang legendary devil fruit. Dahil all throughout these years daw, sa loob ng hundreds of years, wala pang kahit na sino sa loob ng Elbaf Kingdom ang nakaka-acquire at nakakakain nun. Sa kadahilanan na walang kahit na sino din ang ina-acknowledge ni Ragnir, ang nagsisilbing guardian ng legendary devil fruit, ng national treasure ng Elbaf Kingdom. However, ngayon na nabuff na nga siya, immortal at naging mas malakas pang kanyang physical prowess, nasa isip ni Harald na kayang-kaya niya ng pabilibin itong si Ragnir. Nakikilalanin at i-acknowledge na siya ni Ragnir, kaya pwede niya nang kainin ng legendary devil fruit na yun. Hindi naman hinayaan ni Shanks at nitong si Gaban na makasunod agad itong si Harald sa loob ng room kung saan naroroon ang national treasure. Inatake nila ito at pinutol nilang kanang paa nito. Habang nag-e-engage sila sa laban ay ine-explain at ino-orient nitong si Gaban ng mabuti si Shanks kung paano tatalunin ang mga Holy Knights. In-explain ni Gaban na crucial daw dito ang pag-coat ng Conqueror's Haki sa bawat atake na i-release nila. Dahil ang weakness daw ng mga Holy Knights ay ang mga marunong gumamit ng Conqueror's Haki. Oo, nagre-regenerate sila, pero nararamdaman pa rin nila ang pain, ang sakit sa bawat damage, sa bawat wound, sa bawat injury na ini-inflict sa kanila ng mga ataking nababalutan ng Conqueror's Haki.
At kapag hindi nila tinigilan ang pag-atake sa mga ito, it will come to a point na para bang mawawala na sila ng lakas. Mapupuno na ng pain ng isip nila at hindi na sila makakapag-regenerate ulit. Mapupunta sila into a state of incapacitation. Na tama guys ang nabanggit natin sa ating previous video, hindi nila mapapatay ang Holy Knights pero kaya nilang pigilan ang regeneration nito. Nagalit naman itong si Harald habang inaatake din ng dalawa ni Shanks. Tinanong ni Harald si Gaban, kontrahin daw ba ni Gaban ang gusto niyang mangyari? Na sinagot ni Gaban of course, bakit naman daw hindi? Bakit nila hahayaan na magwala ang isang halimaw na wala na sa matinong pag-iisip? At hindi lang yon, tinanong din itong si Shanks, bakit alam na alam daw ni Gaban ng tungkol sa ganong mga detalye? Na in-explain ni Gaban na ang rason is that naka-encounter na daw nila ang mga Holy Knights many times before pero never itong nagwagi kontra sa kanila. Dahil alam natin guys na napakarami ng marurunong gumamit ng Conqueror's Haki sa crew nila Roger. Ang rason kung bakit nakaka-encounter nila ang mga ito, gusto nitong i-retrieve si Shanks. Alam nito na may isang bata na may pulang buhok sa loob ng ship nila at alam nila na yun ay ang anak ng kanilang chief. However, dahil alam nga nila na delikado sa Marijoa, hindi nila binabalik si Shanks no matter what the case. Dahilan kung bakit napaka-grateful nitong si Shanks. Dahil kung sakali daw na nasa loob siya ng Marijoa ngayon, doon siya lumaki, baka kapareho na din niya ng pag-iisip ang lahat ng mga Celestial Dragons na merong mga God complex. Kaya ang sinabi sa kanya nitong si Gaban, ang lahat ng ito ay dahil sa fate. Ini-insist pa rin dito guys ni Shanks na gusto niyang iligtas itong si Harald. However, after niyang malaman ang mga detalye tungkol kay Gaban, nagbago ang isip niya. Alam niya na once na magkaroon na ng abyssal contract kay Imu, lalong-lalo pa kapag na-promote na into a Holy Knight, wala na talagang magagawa para makatakas pa itong si Harald. Kaya ayon sa kanilang dalawa ni Gaban, si Loki na ang bahala sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Especially dahil alam naman nila na hindi nila kayang talunin si Harald. Kaya lang nila itong i-delay pero hindi nila ito matatalo. Makakabalik naman ang scene natin kay Loki at sa Ragnir. Mapapansin natin dito na pagod na hindi lang si Loki, kung hindi maging ang Ragnir din. As if meron din talaga itong energy na pwedeng ma-exhaust. Dito ay nagtataka si Loki, bakit daw gusto siyang patayin ng hammer na ito? At ang mas pinagtataka pa niya, bakit kaya nitong gumalaw nang walang gumagamit? As if para bang may sarili itong isip. Dahil nagmamadali na nga din siya, pinakikiusapan niya ang hammer na gumilid na muna para makain niya ng Devil Fruit. Pero hindi talaga ito umiiwas, kaya naisip nitong si Loki na ito ang guardian ng legendary Devil Fruit. Pero aatakiin na naman ito si Loki, kaya ang naisip ni Loki wala na siyang choice. Kailangan niya itong palagan para makuha niya ang legendary Devil Fruit. Besides, hammer lang din naman daw ito. Kaya nang aatakihin siya nitong muli, sinabayan niya ito gamit ang kanyang sariling hammer. Sa sobrang lakas ng impact, nawasak ni Loki maging ang sarili niyang hammer at napatalsik din niya ang Ragnir. Of course, magugulat itong si Loki dahil wala na siyang weapon. Hindi naman pwedeng suntukin niya ang Ragnir dahil madudurog ang kamao niya dito. Buti na lamang si Ragnir, tinablan pala ng impact ng atake na ginawa ni Loki. Nag-transform ito guys. Nagpakita ito ng kanyang tunay na anyo. Isa itong squirrel at dito ko na guys ipapasok ang connection nito sa Norse mythology. Ito ang tinatawag nila na si Ratatoskr, ang nagsisilbing messenger mula kay Nidor at sa mga eagles sa taas ng Elbaf or ng Yggdrasil tree. Pero ngayon guys, mag-stick tayo sa kwento. After nito makakabalik na naman tayo dito kay Harald na patuloy na pinagpapapatay ang lahat ng mga soldiers niya. Makita din natin dito na at this point, kinakabahan na si Shanks at si Gaban. Dahil ito daw ang pinakaunang beses ayon kay Gaban na may nakalaban sila na isang Holy Knight na merong Conqueror's Haki. Maging si Harald na tinamaan na nga ng sword sa kanyang ulo, wala pa din siyang choice. Kailangan pa rin niyang umisip ng paraan para hindi masira ang buong Elbaf Kingdom. Sinigaw niya sa mga soldiers, kahit anong mangyari, kahit kailangan nilang mamatay, kailangan nilang i-delay itong si Harald para hindi ito makasunod kay Loki. Dahil once na makain daw ni Harald ang legendary Devil Fruit, ang national treasure ng Elbaf, tapos na ang buong mundo. Dahil nangangahulugan lang ito guys na ganun lang talaga kalakas ang dalawang treasures na yon. Buti na lamang on the other side, after palang mabukulan nitong si Loki ang Ragnir, tinanggap na siya nito. In-acknowledge na siya nito bilang isang worthy user ng legendary Devil Fruit. Inopen nito ang chest, kinain ni Loki ang legendary Devil Fruit
Na honestly guys, sa panel na ito medyo malabo pa, especially dahil napakaliit dahil nga guys sobrang laki ni Loki para sa Devil Fruit na ito. Pero makikita natin, nag-transform si Loki. Nagkaroon siya ng napakamahahabang claws at mas lalo pa siyang lumaki. Kung titingnan niyo ang panel na ito, it's as if ang size niya bilang isang ancient giant warrior mas lalo pang na-enlarge ng dahil sa Devil Fruit na ito. But for now, we cannot say for sure kung ano pa ang Zoan form ng kanyang Devil Fruit na ito. Pero wag kayong mag-alala guys, mas makikita pa natin yan mamaya sa laban nila ni Harald. Makikita natin dito na satisfied ang Ragnir at tuwang-tuwa siya na may nakakain na finally ng ginaguard niya na Devil Fruit. Itong si Loki naman, dali-dali na bumalik at tumakbo papunta sa throne room kung saan naroon ang kanyang tatay. Sa pagdating niya dito, nagwawala si Harald. Nagkalat ng bangkay ng mga soldiers at naramdaman agad nitong si Harald na nakain na ni Loki ang legendary Devil Fruit. Hinamon niya si Loki habang sinasabi na ipakita daw nito sa kanya kung anong kayang gawin ng Devil Fruit na yon. Rason kung bakit ginawa talaga ni Loki ang gusto niyang mangyari. Inatake siya nito at pinagbubugbog siya gamit ang Zoan form ni Loki. Na kung titingnan nyo dito guys, talagang binalagbag ni Loki itong si Harald. Even after niyang makatayo at mag-regenerate, pinagbubugbog na naman siya ulit nito. Dito unti-unting nakabalik na naman sa senses itong si Harald dahil lang nga sa walang humpay na atake ni Loki. Ayon dito kay Harald, as expected, dumadaloy din sa dugo nitong si Loki ang Conqueror's Blood. Bumalik na dito guys sa human form itong si Loki pero ang daladala niyang hammer ay ang Ragnir na. Dito ay naisip ni Loki na nakabalik na naman sa senses itong si King Harald. Ayon kay Loki, kung nakakabalik na siya sa senses, hindi niya na kailangang patayin pa ang kanyang tatay. Pero ang sagot sa kanya ni King Harald, huwag daw siyang magpapadeceive. Huwag siyang magpapaloko dahil temporary lamang ito. Hindi magtatagal, makokontrol na naman ni Imo ang kanyang isip. Ini-insist dito ni Loki na kahit napakabigat ng kasalanan ni King Harald, papapatawad pa rin siya ng Elbaf Kingdom dahil kinokontrol lang naman siya nang gawin niya ang mga kasalanan na ito. Pero ayon dito kay King Harald, hindi yan ganun. Mas malalim pa ang magiging problema nila kung hindi siya papatay ni Loki. Dahil mismo ang kanyang mentality, mismo ang kanyang logic ang ginagalaw ni Imo na para bang hindi siya kinokontrol. Sariling isip nitong si Harald ang gumagawa nito after siyang makorrupt ni Imo. Hindi rin dito matanggap ni Loki ang gustong mangyari ni King Harald. Dahil sino daw bang magulang na hihilingin sa anak nila na patayin sila ng mismong sariling anak nila? Kahit na sinong anak, hindi din basta-basta magagawa yon. Isang napakabigat na trabaho daw ang gustong mangyari nitong si King Harald. Pero in-explain dito nitong si King Harald na alam niya na isang trabaho din yun na kayang i-pull off nitong si Loki. Nagpasalamat din siya dito dahil alam pala ni King Harald na ang dahilan kung bakit sinunog at pinagpapatay niya ang mga tao sa Alcohol Village ay dahil kay Ida. Alam daw nitong si King Harald na hindi basta-basta mapapatawad ng Elbaf Kingdom ang ginawa nitong si Loki pero naiintindihan niya ang feelings nitong si Loki at nagpapasalamat siya na kahit papano may ginawa siya para kay Ida. Isang rason din ito kung bakit nagulat itong si Loki dahil hindi niya alam na alam pala yun ni King Harald. However, dumating na ang oras, nabanggit nitong si King Harald na kailangan na siyang patayin ni Loki. Dahil kung hindi, malapit na namang bumalik ang dominion ni Imo sa loob ng kanyang utak. Malapit na naman siyang makontrol nito. Kaya sinabi niya kay Loki na kailangan na siyang patayin ito or else magtatagal na naman ang laban. Galit na galit itong si Loki kay King Harald. Habang sinasabi na kahit daw after niyang patayin si King Harald, mananatili pa rin galit siya dito dahil binigyan siya nito ng ganitong klase ng misyon, ng ganitong klase ng trabaho. Na sinagot naman ni King Harald na don't worry, ganun din daw siya. Hindi din daw mapapatawad ni King Harald ng kanyang sarili. And right before contact, bago tumama ang ataking ilo-launch nitong si Loki, sinabi pa nitong si King Harald kay Loki na I love you. At dito nga guys, makikita natin na nagkaroon ng napakatinding lightning, napaka-massive na thunderbolt na tumama sa West Castle. At ang nangyari pala guys, nabalot ng napakatinding lightning ang Ragnir along with Conqueror's Haki coating na ginawa nitong si Loki. Isang napaka-OP na attack, hindi lamang Conqueror's Haki, nababalot pa ito ng ability ni Ragnir na ang lightning at ng strength mula sa legendary Devil Fruit. At sa pamamagitan ng overkill na attack na ito, na one hit, one kill niya si King Harald. After tamaan nito si Harald, unti-unting nag-disperse ang katawan nito.
Pero dito din natin makikita na sobrang nalungkot si Loki sa ginawa niyang final blow. Makikita din natin dito ang satisfied na mukha nitong si Harald na oo, hindi niya natapos ang kanyang misyon, pero at least hindi mabubura ang lahat ng pinaghirapan niya. Siguro ang iniisip dito ni King Harald is that after niyang mamatay, ililabel siya bilang isang traidor at ang magiging susunod na hari ay itong si Loki. Without knowing na even after niyang mamatay, iki-honor pa rin siya ng buong Elbaf Kingdom at si Loki ang sasalo sa kasalanan na ginawa niya. However, this is where the chapter ends at na-witness natin sa chapter na ito kung gaano kalakas itong si Loki. To the point na napakarami ng One Piece fans ang nagsasabi na mas malakas pa daw ito sa Prime Kaido. However, this is where the chapter ends. At para ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na spoilers sa Tuesday, siguraduhin lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.